Nako, hindi na ho nakapagpigil. Ito hong si Senator Loren Legarda at parang sinita niya o pinagalitan niya itong si Pangulong Marcos Jr. Dahil sa dito po ay kasi hindi po nag-break ang Senado na hindi inaksyonan yung request po ng Malacanang, partikular ng sangay ng ehekutibo na pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. Ito po ay may kinalaman sa yung mabilisang pag-aproba, yung pagbibigay po ng emergency powers o dagdag na kapangyarihan para po sa Pangulo at para suspindihin ito hong fuel excise tax. O yun ho. Kaya sa hearing, diyan po sa Senado, kasi kahit na naka-recess po, no, nakabakasyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso, ay minabuti po ng Senado na umaksyon at tingnan kung ano yung mga pwedeng gawin at may ambag po ng Senado na may kinalaman dito po sa pagresolba at maibsan yung matindi o negatibong epekto ng patuloy ho na pagtaas ng presyo po ng produktong petrolyo na yan po ay tumatago sa presyo po ng mga bilihin, ng serbisyo at ng iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Kasi di ba kung yung pong matatandaan ay di ba si Pangulo Marcos Jr. Gusto na po ng emergency powers mula po sa Kongreso para madaling suspindihin o bawasan ito pong excise tax na ito na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Di po ba? At siyempre, agad na umaksyon rito ang dalawang kapulungan. Ang Senado, inapprove po nila yan. Tapos yung House of Representatives, para mas maging mabilis po ang proseso, pinaikli ho nila, ay inadapt na ho nila yung version ng Senado. Kaya't na shortcut ho yung proseso, wala na hong bicameral conference committee dahil sa wala naman pong pagtutugmain ang version. So naging mabilis po ito. At pero dito ho ay hindi po naitago ni Senator Loren Legarda yung kanyang pagkainis. At dito po sa Malacanang at na pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan ano ba talaga? Minadali nyo na aprobahan ng Senado at sa pangkalahatan ng dalawang kapulungan ng Kongreso itong panukalang batas na ito sa emergency powers. Tapos biglang nagsabi na, well, titignan. Talaga naman nakakainis po ito mga kababayan, di po ba? Ang sabi ho nila talagang minadali po yung ano, di ba? Yung mga senador at kongresista na akala talagang kinakailangan para gusto ko nilang siyempre maibsan po yung paghihirap ng taong bayan. So yan po, ito pakinggan ho natin at ang matindi, alam niyo ho, bukod kay Pangulong Marcos Jr. ay buweltahan din ni Senator Loren Legarda, ito pong si Energy Secretary Garin, Sharon Garin, at na kung saan ay, alam niyo naman ho, talagang kung saan may atraso itong si Garin kay Senator Loren Legarda, dahil sa kung niyo pong matatandaan, ay yung kanyang anak, yung kanyang anak ho mga kababayan, talagang, di ba, pinagmulta pa ho parang ano, di ba, yung issue po, yung sa negosyo sa solar, pinagmumulta po ng Department of Energy ng halos sa 24 billion pesos yung Solar Philippines. Yun ho. Pakinggan ho natin, ito pong si Senator Loren Legarda na talaga namang nagalit po, nainis. Dito ho sa Malacanang kay Pangulong Marcos Jr., yung ehekutibo, ng madali, tapos bigla naman palang hindi agad na gagamitin, parang nag-alangan pa na we will see. So, titingnan pa ho. Tigil, panoorin niyo mga kababayan, ito nga pahayag ni Senator Loren Legarda. Hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia,
ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax. Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect, kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. O yan po, napakinggan nyo ho at talagang nanggagalaiti ho at sa inis at pagkaasar. Ito pong si Senator Loren Legarda. Kung sabagay, totoo ho naman kasi bago ho nag-break ang Senado, kasi 2 kapulungan ho yan, nag-recess po sila, minadali kasi ang gusto raw ho ng Malacanang ay aksyonan kaagad ng Pangulo at pwedeng suspendihin o bawasan itong ipinapataw na excise tax sa produktong petrolyo. Urgent nga ho Kaya ang ginawa ho nila, ipinasa. Tapos nung naipasa na po ng Senado at ng maging mababang kapulungan, we will see. Sabi ho ng Pangulo mismo. Sino ba nang hindi magagalit ho dyan, di po ba? At talagang parang anong ginagawa? Pinaglalaroan ho kasi pinagmadali ho yung trabaho nitong mga na mga senador at maging kongresista, yung pala hindi pa kailangan hihingi. Ibinigay naman kaagad. Kasi alam nyo, kung hindi naman agad ibinigay ho yan ng Senado at ng bababang kapulungan, baka naman yung ating mga mababatas ang sisihin ng Malacanang. Hindi nyo agad binigay yung emergency powers na yan na hinihingi. Yun po ang baka ang maaring mangyari, di po ba? So, yun ho. At dapat ho talagang pag-aralan mabuti kung humingi sila ng ng dagdag kapangyarihan. Pero lumita parang hindi agad na pag-aralan, titingnan pa ho tapos ngayon may mga pinakahuling sinasabi na mukhang ipatutupad na raw ho, mga kababayan. Kasi marami ho ang nagsasabi na baka excise tax, malaki po ang mawala sa kita po ng gobyerno. Ang sinasabi nasa 150 billion kada taon ang average po na nakukolekta dito po sa excise tax. Kung isuspindi mo yan, mababawasan na kung saan dapat budget po ito ng ating gobyerno. Pero sa kabilang banda naman, ang maganda ho dito kasi lahat ho magiging pantay makikinabang hindi lang kasi hindi naman nabibigyan lahat ng ayuda So yung mga hindi nabigyan ng ayuda at kumukonsumo po ng produktong petrolyo, makikinabang. Di po ba? So yun po ang issue ho rito. Samantala, ay sinasabing, narinig nyo naman yung secretary raw po ng Department of Energy, wala ho. At hindi po agad na sumipot. Kaya nagalit itong si Senator Legarda at sabi niya, namumulitika na naman itong si Secretary Garin. At alam niyo, hindi niyo po naitago ni Senator Legarda yung kanyang pagkainis dito po sa Energy Secretary na si Sharon Garin. Dahil sa alam niyo ay ito po ang isa po sa parang lumilitaw ho na ginigipit po yung kanyang anak Yung anak ko ni Senator Loren, si Congressman Leandro Legarda Lebiste, di ba? At pinagmulta ho yan ng 24 billion pesos yung Solar Philippines, o yung kumpanyang itinatag ni Congressman Leandro Lebiste, na anak ko ni Senator Loren. At dahil daw sa hindi pagtupad sa mga kontrata para sa renewable energy projects. So yun po, at talagang nakasilip po ng butas si Senator Loren Legarda kung kaya nagalit ho rito at sinasabing namumuliti ka na naman ito hong si Secretary Garin. Pero yung habang nagpapatuloy po yung pagdinig, mukhang humabol naman at nakasipot itong si Secretary Garin sa isyong yan. Kasi napaka-importante ho niyan na pinag-uusapan. Kaya kung ano man yung mga pagpupulong na ginagawa nitong si Garin, hindi ho niya dapat na ipagpaliban ito ho nga at hindi ho dapat siya mag-skip hindi siya dapat na hindi dumalo dito po sa pagdinig na yan kasi importante ho ito dahil nakasentro po ang problema
dito po sa issue po ng produktong petrolyo kasi ngayon ang dami ho natatakot, no? Na baka kung magtuloy-tuloy at maging mahaba ito hong tensyon diyan po sa Middle East ay baka matigil ho yung yung supply po ng petrolyo dito po sa ating bansa. Nako, babagsak po yung ating ekonomiya. Kaya naman yung ating mga senador talagang sila po ay nagsusumikap at yun nga, nagsagawa kaagad sila ng pagdinig para maprotektahan yung at maibigay yung tamang gawain para maiayos ito hong problema sa produktong petrolyo. So, yun ho mga kababayan at yun nga ho, may binabait nga itong si Senator Rodante Marcoleta na yung kanyang pahayag, bakit ganon? Sinabi lang ng Pangulo na kamakailan, nasa 50 to 60 days yung binabanggit niya ho na yung stock ho, imbak ho. Pero bakit agad na mabilis ho na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, yung mga kumpanya na langis. Kaya ang tanong ho rito, ano ba talaga? Baka hindi ho binabantayan ng Pangulo ng Malacanang ito hong galawan ng presyo ng produktong petrolyo. So yun ho, dapat importante ho ito na titingnan at sana yung mga sinasabi ko nga, naparusahan. Yung dapat na maparusahan yung mga nagsamantala at agad na nagtaas. Tuesday pa ho ang takdang araw pero iba Sabado, Linggo, Lunes, taas. Ito, pakinggan ho natin yung ilang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Di bang ipakita mo yung libro mo kung ilan ang langis na nakuha mo sa Persian Gulf using the Strait of Hormuz? Okay. Baka mamaya 5% lang ang nakuha mo dun eh. Di ba, sabi mo nga 20%, di ba? Hindi naman talaga malaki doon ko pala kinukuha sa... Kasi nga, alam ang ko, punto ng aking galakan. alam mo, kaya ko sinasabi yung Petronas Opo. at saka yung Rotterdam, yan ang mga malalaking refinery sa mundo. Ngayon, Oho. itong Rotterdam, maraming tangke yan na nandyan sa Singapore. Nandyan ang tangke niyan. Okay. Diyan siya nag-iimbak ng maraming billion barrels Oho. ang nandyan sa Singapore. Oho. Kaya Singapore talagang napakaganda ng kanyang geographical Bastante pala talaga ang Singapore. Kasi siya sentro din siya. Mapagkain, mapalangis, Sentro siya, financial at saka pati sa shipping. Opo. Maski yung Petronas Malaysia yan. Oho. Refinery yan, marami din siyang tangke dyan. Diyan kinukuha ng tatlo. Ikaw, kaya nga sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf? At ilan ang kinuha mo sa Singapore? Oo nga. Di ba? Oho. Kaya ganyan ang tanong ko kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin kinlose yung nakuha mo lang 1% lang eh. Ibig sabihin kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, yung malalapit na bansa sa atin, Sen. Tayo lang naman eh. Hindi ba tayo Southeast Asia? Oo nga po. Oo. Saan ba siya kukuha? Pupunta siya direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi, nandun sa Singapore ang Sa mga planta Singapore eh. at saka Petronas nga lang pala. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, Opo. ikaw naman Chevron, si Derek, Petron. Teka muna. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Sa mga kapatid, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung yung libro mo? Paano kung maipapalitaw ko doon na wala ka palang kinuha doon eh? Kinuha mo lahat sa Pero saan yung supply ba doon sa bago makarating ng Petronas at saka ng Singapore, Sa mga refinery. sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yon o sa ibang way? Hindi nga, ang daanan nga yung Suez yung yun nga yung major highway. Oo. Hindi naman sarado yun. Kasi sinara lang, Strait of Hormuz lang. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Opo. Napakarami niyang tangke dyan sa Singapore. Dyan sa dumadaan. Papasok okay. siya ng Suez Canal, papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Oho. Andun na yung Singapore.
At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nang malapit eh. Tama. So, ngayon, kailangan ipalitaw nyo yung mga libro. Nako. Sekreto ho namin ito, Sen. Hindi namin pwedeng ipalitaw ito. Yan po, ang pahayag ni Senator Marcoleta at ang kanyang sabi niya, dapat buksan ang libro ng mga kumpanya na langis at kung totoo na yung kanilang pinagkukunan po ng supply ng produktong petrolyo, galing lang sa Persian Gulf, yung sa Strait of Hormuz, doon dumadaan. Kasi 20% lang ho ang supply sa kabuang mundo, no? Sa buong mundo, ang dumadaan dyan. Pero kung hindi naman dyan mismo galing sa iba, mukhang nag-aalibay ho at pinagsasamantalahan po ang taong bayan, di po ba, yung mga consumers. So, gusto ko malaman, dapat to siguro buksan ho ang libro at makita saan ba sila kumukuha, nag-i-import nito hong produktong petrolyo. At diyan magkakabistuhan kung, alam niyo na, kung may usapan kasi sa mga crisis na ganito, mga kababayan, talagang hindi po natin maiwasan, meron po makikita. Yung kung may kita, nagsasamantala na sektor o kung sino mang opisyal ng ating pamahalaan. Kayo ho, ano masasabi niyo rito sa ating issue na pinag-uusapan ngayon? Nagalit po ito po si Senator Loren Legarda dito ho kay Pangulong Marcos. Nung una, minamadali, humingi ng emergency powers para suspindihin o bawasan itong excise tax tapos biglang we will see. Titingnan. Biglang kumambyo. Nagalit din si Senator Legarda kay Secretary Garin, wala, hindi agad sumipot At maganda ho yung issue, yung topic ho ni Senator Marcoleta, na dapat tingnan, buksan ng libro, talaga bang lahat ng kanilang ini-import na langis, galing ba dyan sa Persian Gulf na kung saan ay apektado ng pagsasara ng Strait of Hormuz, yung lagusan na dinadaanan ng mga nagsusupply po ng produktong petrolyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, yung mga bago lang po, no? At sundan po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.